Scammer yan sila. Mga scammer yan sila. So what's up guys? Welcome back sa another reaction video natin. So eto mga Lodi, no? Magbibigay tayo ng reaction. Siguro matagal na to nangyari mga Lodi. Isang Australian vlogger to mga Lodi na scam daw sa Maynila, no? And pinanood ko yung mga vlog niya. Siya ay nakapag-asawa ng isang Pilipina. And napaka-fluent niya magtagalog mga Lodi. No, and man, sikat na vlogger to May 1.37 million subscriber mga Lodi. So dito sa vlog niya, dealing with scammers in Manila. So ito yung ating panoorin. Pero bago natin simulan tong ating reaction video guys, if you are new to this channel mga Lodi and gusto niyo yung mga video na ganito, mga reaction video, trip niyo manood ng mga ganito guys, please don't forget to subscribe and pakipindot na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload tayo ng ating mga reaction video. So panoorin natin paano siya na-scam dito sa Maynila mga Lodi. I was scammed by a tricycle driver here in Manila. Etong mga ganitong sistema, no? Matagal na to, ang dami talaga diyan no? Binibiktima nila especially mga foreigner, mga Lodi, no? 'Di ba? Eto siguro, kala nila hindi marunong magtagalog mga Lodi. So kala nila mabiktima siguro nila, men. I was staying in a hotel in Ermita. Malapit Okay. po sa Rizal Park, malapit sa US Fluent Embassy. niya And I magtagalog, wanted to go to Robinson's Manila. As I was walking to Robinson's Manila, may lumapit sa akin na trike. Magkano sa Robinson's? 50 lang. Hindi ko kailangan sumakay ng trike. Pwede ko naman lakarin. It's a 10-minute walk, max. So sumakay lang ako ng Malapit lang yun 'Di ba? Malapit lang yun. trike niya. Along the way, he stopped to pick up a woman. Nakilala niya, friends sila. Tapos nakipag-usap sila. Pero hindi alam ng babae na marunong ako magtagalog. Tinanong ng babae sa trike driver, saan daw siya? Talking about me. And then the trike driver made her be silent. He said, nagtatagalog yan. Oh. She said, oh. And then they didn't talk. I was like, okay. So we kept driving. It's super close. It's only like a 5-6 minute drive to get there. And he stopped again to pick up a man. May sumakay na lalaki. Kilala niya din yung lalaki. And they're all talking. We're about 100 meters away from Robinson's Manila. And suddenly his motorbike just broke. It just broke down. My God. So he pulled over to the side of the road. So I got out of the trike and they're trying to work out kung ano nangyari sa motor niya. Sabi ko, lakarin ko na lang boss. Malapit lang naman. So I pulled out 100 pesos and I gave it to him. I started to walk away. The trike driver called out to me and said, sir, 550. I turned around and said, ano? Fuck. 550. Shit. 100 pesos pwede na yun 50 pesos nga lang pwede na yun Fucking hell, 550. He said, 550. I was like, 550 pesos? Sabi niya, opo sir, opo sir. And then his friends that he picked up started saying the same thing. Opo sir, ganyan talaga po dito, 550 ang rate. Man. Anyway, hindi lang naman sa Pilipinas may ganito Kahit sa ibang bansa, meron din naman talaga, men, no? Sinasamantala nila yung mga foreigner na hindi nakakaintindi ng mga local na lingwahe, mga Lodi, no? So, men, itong mga ganito no? Dapat talagang kinakasuhan yung mga ganitong mga tao, mga Lodi. No, kahit sabihin na mahirap ang buhay, no? Pwede ka naman magtrabaho ng marangal kaysa mang ganito di ba? I laughed. Sabi mo 50 pesos pag sakay ko kanina. Sabi niya, hindi sir, hindi. And all three of them are backing each other up. His two friends are supporting him. Sinusuportahan nila yung kasinungalingan niya na 550 daw yung rate. Akala nila dahil foreigner ako, mayaman ako. Hindi ako mayaman, maputi lang. I was like, Yan naman talaga mindset ng mga ibang Pilipino, mga Lodi. No? Pag nakakita ng Amerikano, di ba? Pag nakakita ng maputi ang balat, diba, mayaman na kaagad
No, yun yung, men, di ba? Yung iba sa atin, ganun ang mindset eh. Bro, matagal na akong nakatira dito sa Pilipinas, dito sa Manila. Alam ko kung magkano ang rate ng mga tricycle. Hindi talaga Yung 100 nga eh, malaki na yun eh, di ba? 550, men. abot Grabe ng naman yan. 550 ang 600 meter na route. Sobrang malapit na yun eh. So I said, hindi ko talaga bayaran yung 550, boss. Okay? Sabi mo 50 pesos kanina, pagsakay ko. tama yun. Ngayon, pagdating natin dito, naging 550 na lang bigla. And then I Scam said, talaga, scam. mga scammer pala kayo. And then grabe, galit na galit sila. Lalo na yung babae. That minumura ako. Mga scammer yan sila. Oh, So I galit just started eh. to walk away. I started to walk to find help. Naghahanap ko ng Filipino na pwede magtulong sa Buti akin. hindi siya, ano guys, no? Minsan may mga, ano dyan eh, mga siraulo, mga lodi. No, pagtulungan, sige, sabi nga niya, dalawang lalaki, isang, di ba? Pwede siya pagtulungan eh, no? As I was walking away, two of them followed me, the woman Shit. and the truck driver. The other guy stayed with the tricycle. So I walked across the street and went to Mercury Drug. Lumapit ako sa gwardiya na parang nandun sa Mercury na banda. And I said, boss, pwedeng patulong? May niloloko ako. Niloloko ako ng dalawang yan. I explained to him na pagdating ko dun sa malapit sa Robinson, sabi niya 550 pesos ang bayad, hindi 50 pesos. Sabi ng gwardiya, ay. And then the truck driver started to speak up and he said, hindi sir, kasi ganyan po talaga kaming mga private service. Wow. Private service. Tricycle. Ikaw na. Private service. Sabi ko, ano, may free wifi at aircon yung trike mo? So I said, Nag-taxi sige, ganito na na lang, 200. Di dapat nag-taxi na lang si sir, no? Oh, 550. Pwede na. At least nakaupo ka pa sa aircon. Ang ina, kung magta-tricycle ka lang din naman, tapos 550 ang singil nyo, ay naku po. Mandurugas talaga yun. 200. I'll give you an extra 100. So, hindi. 300 na lang daw. Kahit 300 na lang. Ang ina, Sabi ko, nakapag-negotiate pa, men. sobrang mahal na yun, pre. It's like a 5-6 minute drive. It's 600 meters away. Hey guys, nandito ako sa Manila. Sumakay ako ng tricycle. Sabi nila 50 pesos. Pag-abot ko, sabi nila 550 pesos. So, ayan. Okay, magkano? 200 na lang. 200 na lang. 200 na. Kasi Ang kapal ng mukha, 300. King ina. Kahit sabihin natin, Maynila yan, 300, sobrang mahal na yan. 100 lang. Tragis mandurugas talaga mga, ay naku po. sabi ng mga guard, 50 pesos lang talaga. Sabi mo 50 pesos, pag-abot ko, 550. Oo. 200. 200. Yung 300, abot na yan sa Ortigas. 200, ha? 200. Ito. 200. Okay. Salamat ha. Hindi, sinabi natin 50 pesos. Pag-abot ko, 550. 200, okay na yan. 50 pesos only, 50 pesos. Thank you. 250. Okay. Thank you. 50. Thank you. Ingat po Rafael. tayo sa mga scammer ha. Mga scammer yan sila. Mga scammer yan sila. Ang tapang ng babae, men. Tingnan naman. Tsura niya, no? Kita mo yung tsura, guys. Ay, naku, ewan. Kakapal ng mga mukha, men. Pagsakay Ito yung dahilan eh. Yung Pilipinas, lugmok pa rin sa kahirapan mga lodi. Kasi takot na yung mga foreigner pumunta mga lodi. No, pag nakita tong video na to at nag-viral ito, no, buti na lang 400k lang yung views na ito eh. Kung nag-viral to, umabot ng 10 million, 20 million, no? Sasabihin ng mga foreigner, ayaw ko na pumunta dyan, men. No? Baka ganyan din mangyayari sa atin. Imagine mo guys. Imagine mo kung ganitong mga ewan ko sa mga hayop na to no? Ewan ko kung nakulong to mga to no? So, to all foreigners that are staying in Manila, that are riding tricycles and things like that, make sure you take a video
when you ride a tricycle. Make sure you do that. Because even if you know how much they're supposed to charge, Kasi yun talaga target nila mga Lodi, mga foreigner. May mga palang mga mukha mga Lodi. scammers will lie to you. And they'll say, it's 50 pesos. And when you arrive there, they'll pretend they said 550. Oo, kasi doon nga sa video niya mga Lodi ba, malinaw na malinaw sinabi nung lalaki mga Lodi, yung nagde-drive ng tricycle. Tanong niya, magkano hanggang ganito. Sabi niya 50. Sabi niya 50. Oh, di ba? Wala tayong narinig na 550, no? Di ba? Or some other ridiculous price. Make sure you take a video so you can show them. Make sure the audio is clear that they said 50 pesos. I took a video with the guard who helped me out. Big shout out to him. Maraming salamat po. Hey guys, kasama ko ngayon si Romel. He helped me kanina. Tinulungan niya ako sa mga scammer. Sabi nila kasi 550 yung bayad. Pero pagsakay ko kanina, 50 pesos lang ang sinigil. So, yun ang mga nila sir, mga strategy nila. Para, lalo na kasi pagka foreigner. makakita sila ng mga ibang lahi. Pero, mga kadalasan na yan bago. So, lumapit ako sa kanya kanina. I asked him, tama ba to? 550 pesos ba talaga mula sa like 10 minutes away lang. He said, no, 150 lang. So, in the end, I gave them 150, sobrang laki na nga nun no? 50 pesos pwede na talaga yon. Lapit-lapit lang eh. 250. Pero kaya na, mas mahal na yun, no? 250. Mahal na yun sir. Kainis. Kasi tricycle lang, isang biyahe lang yun eh. Oo, di ba? Sige lang kang gano'n. Mga bihira na makakuha ng sasakay ng tricycle siguro. Ito, alam nilang foreigner, no? So, sinasamantala na nila mga Lodi. Pero anyway, magaling tong foreigner na to. Matalino din mga Lods and talagang pinaglaban niya. No? Ang galing din, kinuhanan niya ng video. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito ano pala to? Sikat na Australian vlogger guys. 1.3 37 million and gusto nyong mapanood yung buong video. Punta lang kayo sa channel niya mga Lodi. So at least di ba? Madami siyang na-aware na mga foreigner mga Lodi na may mga at least ma-aware yung iba kahit mga Pilipino mga Lodi no, especially pag galing probinsya no. Ako nga dati na-scam ako diyan sa NAIA eh. Imagine mo to guys hanggang Bacoor Cavite lang. Okay, siningil ako ng 4,000 taxi. Okay, kaya kapanahunan ni Noy yun, yung uso pa yung laglag bala. Kaya hindi nyo ako masisisi talagang bilib na bilib ako kay Duterte mga Lodi. Kasi nung umuwi ako kapanahunan ni Duterte mga Lodi, nawala yung mga taxi driver na ganon. Okay? Nawala dyan sa airport na yun mga Lodi. Walang mga, tawag doon, yung mga porter na nanghihingi ng tip. Wala yung mga bus driver na nanghihingi ng tip. Paparinig, oy, baka man naman, $1 lang. No? Ganon dyan eh. No? Kapanahonan ni Duterte mga Lodi. And grabe, napasok ko tuloy yung politika dito, no? Kaya talagang bilib na bilib ako nung panahon ni Digong mga Lodi. Talagang men, doon ko lang naranasan talaga na ang sarap umuwi, no? Walang mga manduruga sa airport, yung mga taxi gumagamit talaga ng metro. No, nakakatuwa kasi last time nga sinasabi ko doon sa ibang taxi driver na nakausap ko, bakit sobrang sobrang mura na ngayon ng taxi. Sabi niya, iba na kasi presidente. Totoo to guys totoo yan guys. Hindi ako nagbibiro mga Lodi. Pero anyway mga Lodi, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. And of course ako po alam niyo na, i-follow niyo na yung aking Facebook page and my YouTube channel na Chiefy TV guys. So hanggang sa muli mga Lodi, see you on my next reaction video.